Magandang araw sa inyo lahat. Narito kami sa paaralang Lagro High School upang manghingi ng iba't ibang opinyon sa mga estudyante. Narito kami upang makita o malaman na kung ano-ano ang kanilang opinyon sa isang tanong na, do you believe that gender-related laws and policies in promoting gender equality in the Philippines is efficient? How would you say it's efficient? Excuse me po, ano pong name nila? Camille po. Ano po, Bia po. So, nandito po kami kasi nangihingi po kami ng opinion about sa gender-related laws. So ito yung question. Do you believe that gender-related laws and policies in promoting gender equality in the Philippines is efficient? How would you say it efficient? Agree ba kayo o hindi? Agree. Ako po, agree. Bakit? Because para sa akin ay oo dahil epektibo mga batas sa patakaran sa Pilipinas sa pagsusulong-sulong ng pagkapantay-pantay ng kasarian. At sabi nga po ng Republic Act 113 o Safe Space Act ay batas nagbabawal sa pampublikong lugar, online, sa trabaho, sa paaralan. At dito rin po nagsasabi na Ate, kaya mo yan. pwede, wait lang. Saklaw nito ang catcalling, paninipol, stalking at hindi inaasang paghipo or pagpapadala ng mensahe ng malalaswa. Gaganda rin sa... Sige, ikaw naman. Agree ka ba o hindi? Agree. Bakit? Because like the RA 9710, Magna Carta of Women, has actually been strongly effective in promoting gender equality in the Philippines. Like, it mandates elimination of discrimination against women in all spheres. It gives us equal access in like governmental things, such as education, employment, and health services. So, for me, it is strongly effective. Maganda ng sagot nyo, grabe. Thank you po. Thank you. Excuse me po, ano pong name nila? Ako po si Nathan po. Ako naman si Marian. So, pwede po ba namin kayong ma-interview? Sige, lang pwede po. naman. Sige lang po. Do you believe that gender-related laws and policies in promoting gender equality in the Philippines is efficient? How would you say it efficient? Agree ba kayo o hindi? Umaagree po ako. Bakit? Kasi po pinapalagan po neto yung dignidad ng bawat tao at yung mga gumawa po neto ay may pananagutan po. Ako naman, disagree ako kasi may mga taong hindi nila sinusunod yung mga batas na ito katulad ng Republic Act 11313, Bawal Bastos Law, at binibase nila yung kakayahan ng isang tao dahil lang sa kanyang gender. Hello po, excuse me po. Pwede po ba namin kayong ma-interview? Ano pong name nila? Isabel po. Julia po. So, magtatanong lang po kami ng isang question, then ask po namin kung ano po yung opinion about dun sa question namin. Ayun. Sino gustong mauna sa inyo? Ikaw na lang. So, Isabel, may simple kaming question lang. Opinion mo lang Ready ka na ba? Okay. So, ito yung question. Do you believe that gender-related laws and policies in promoting gender equality in the Philippines is efficient? How would you say it efficient? Agree ka ba o hindi? For me, disagree. Bakit naman? Kasi madami ng laws dito sa Philippines yung napatupad or nagawa, pero yung iba doon hindi ko paramdam. Katulad yung sa Magna Carta of Women, yung law na yon, sinasabi doon na dapat magkaroon ng equal opportunities yung mga kababaihan when it comes sa education, sa political position, sa pagtatrabaho. Pero mostly pa din ngayon na nangyayari is parang lagi na discriminate or hindi napipili yung mga kababaihan kasi ayun nga, babae sila. And parang wala pong nagagawa yung mga batas na meron tayo dito sa case na yun. Okay, kaya pala di siya agree. Ikaw naman, agree ka ba o hindi? Para sa akin po, agree po ako kasi nakalagay nga po sa Republic Act 11648 na gender equality. Lahat po ng tao may pantay-pantay po, walang mataas, walang mababa. Yun lang po. Thank you. Uy, si Nathan pala to Kilala mo ba yung kasama mo? Siyempre. Siyempre. Yan ang pangalan mo, ya? Shared.
Shared. So may question kami, Shared. Madali lang to. Opinion mo lang. Ready ka na ba? So ito yung question. Do you believe the gender-related laws and policies in promoting gender equality in the Philippines is efficient? How would you say it efficient? Agree ka ba o hindi? Para sa akin po, hindi. At bakit? Kasi maraming batas ang ginawa ng gobyerno tungkol dito na hindi nasusunod. Katulad ng SOGI Bill 4982, ito ay kumikilala sa pantay-pantay ng karapatan ng LGBTQ at pagbabawal ng anumang diskriminasyon. Grabe. Ang ganda na sagot mo. Galing na kaibigan mo. Nathan. Nice. Ang galing. Thank you. Kung tayo kayo tanungin nila, Sab, agree ka ba or disagree doon? Para sa akin kasi yes, sumasang-ayon ako. Bakit? Kasi may laws and policies for gender equality. Pero minsan, may kulang pa rin siya sa implementation. May discrimination pa din, kaya yun half-half lang. May progress, pero need pa siya ng more action. Ikaw, Sabana, agree ka ba? Siguro ako, disagree ako. Kasi kahit may batas na, patuloy pa rin yung pagdidiscrimination sa mga babae, lalo na pagdating sa mga trabaho. Tsaka may batas na RA 6725 or Threat and Protection Against Gender in Employment. Itong batas na to, sinasabi na may fairness na daw sa lahat ng kasarian. Pero bakit hanggang ngayon, mas malaki pa rin yung kadalasan yung sahod ng mga lalaki, tsaka mas madalas pa sila mapili sa mga promotion. Kaya siguro, hindi sapat tong batas na hindi pa rin natatanggal talaga yung pagdidiscrimination sa mga babae.